Super good news mga kabayan, Amerika nagpadala ng pangmalakasang fighter jets sa Pilipinas para palakasin ang magkasamang air defense ng magkaalyadong bansa. Hindi F-16, hindi rin F-15 at mas lalong hindi rin F-A-18 Super Hornet ang dineploy ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa ngayong taong Cope Thunder 26-1. Mga F-22 Raptor 5th generation fighter jet ang nagsidatingan sa Clark Air Base sa Pampanga sa takot na wawasakin ng Amerika at Israel ang tulay at power plants sa Iran military nagtago sa likod ng mga sibilyan. Good news mga kabayan, dahil nagkaroon ng 2 linggong tigil putukan ang Amerika at Iran, Israel agad namang sumunod sa panawagan ng Amerika. Strait of Hormuz bukas na. Pero si President Trump hindi aalisin ang mga nakapalibot na military assets sa Iran hanggat hindi pa siguradong merong kapayapaan sa gitnang silangan. Israel ibinuhos ang lakas at warsa laban sa Hezbollah. F-16 at F-15 na puno ng mga bomba lumipad upang wasakin ang mga targets sa Lebanon. Prime Minister Netanyahu handa namang bumalik sa digmaan sa Iran anumang oras. Grabe, mga F-22 fighter ng Amerika nasa Pilipinas na. Dumating sa Pilipinas ang 4 na F-22 Raptor 5th generation stealth fighter jet ng Amerika. Kasama nito ang nasa 70 mga miyembro ng US Air Force. Noong 8 ng Abril taong kasalukuyan Miyerkules, bilang bahagi ng exercise Cope Thunder 26-1, isinagawa ang joint formation flight sa Impapoy Dambasa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ang Cope Thunder 26-1 ay nagsimula noong ika-6 hanggang ika-17 noong Abril taong kasalukuyan. Ito ay upang palakasin ng Pilipinas at Amerika ang kanilang kahusayan sa air defense ng magkasama. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Sa takot ng Iran na masira ang kanilang mga mahalagang infrastruktura, ipinakalat ng Iran military ang mga sibilyan sa mga tulay at power plant. Isang pagpapakita ng kahinaan ng Iran military dahil sa nagtatago ang mga ito sa likod ng mga sibilyan. Desperado na ang IRGC dahil hindi nila kayang pigilan ang lakas ng puwersa ng Israel at Amerika. Magandang balita naman mga kabayan. Amerika at Iran leaders nagkasundo sa 2 linggong tigil putukan habang pinaplansya nito ang mga pag-uusap at negosasyon para sa tuluyang pangmatagalang ceasefire. Nakatanggap na rin ng kumpirmasyon si President Trump na marami ng mga barkong naglalaman ng langis at gas ang nakatawid palabas ng Strait of Hormuz. Bilang patunay, sa Pilipinas, magkakaroon na ng rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sure. Well, with respect to the first reporting out of Iranian state media, the president was made aware of those reports before I came to the podium. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Sa mga nagsasabi namang panalo ang Iran laban sa Amerika, ito ang sagot ni US Secretary of War Pete Hegseth. The previous Iranian Supreme Leader, dead. The Supreme National Security Council Secretary, dead. The Supreme Leader Office Advisor, dead. The Supreme Leader Military Office Chief, dead. The Defense Minister, no longer with us. The IRGC Commander, dead. The Armed Forces General Staff Commander, dead. The Intelligence Minister, dead. The IRGC Navy Commander, no longer here. The IRGC Intel Chief, dead. I skipped over a bunch and I could go on and on and on, to include the so-called new Supreme Leader wounded and disfigured. Bilang paggalang sa 2 linggong ceasefire deal ng Amerika at Iran, Israel nagpahayag na hindi ito gagawa ng anumang pag-atake sa Iran. Pero sa Lebanon, ibinuhos ng Israel ang lakas nito upang tuluyang paralisahin at wasakin ang natitirang puwersa ng Hezbollah. Nagliparan ang mga armadong fighter jets ng Israel upang maglunsad ng maraming mga GBU-31, isang 2,000-pound GPS-guided bomb sa iba't ibang military targets sa Lebanon. Ayon sa Iran, gusto nilang bawiin ang 2-week ceasefire deal sa Amerika dahil kabilang daw sa kanilang negosasyon ang tigil putukan sa Lebanon. Pero ayon sa Amerika, walang ganong mga kondisyon o dilman ang napagkasunduan. Israel Air Force tuloy-tuloy lang ang pagbomba sa mga lokasyon ng Hezbollah.
Para naman kay Prime Minister Netanyahu, mahina na ang puwersa ng Iran pero palakas naman ang puwersa ng Israel. Meron pang natitirang mga target ang Israel sa Iran at nakahanda ito anumang oras upang wasakin ang mga ito sa oras na muling sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Inihayag naman ni President Trump sa kanyang social media na mananatiling nakastandby ang mga gamit pandigma ng Amerika sa gitnang silangan hanggat magkakaroon ng totoong tigil putukan, isang pahiwatig na hindi pa tapos ang digmaan. Kapag nagkamali ang Iran at nagkukunwari lamang, handa ang Amerika at Israel na muling maglunsad ng opensiba laban sa Iran. Para naman sa Vice Presidente ng Amerika, wag na wag magkakamali ang Iran na paglaruan at magsinungaling sa Amerika sa kasalukuyang 2 linggong tigil putukan dahil hindi magdadalawang isip ang Amerika na muling sasalakayin ang Iran kung kinakailangan. That is what he has told to make progress. He has told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision.